Dadaan tayo ngayon sa 6 na mito tungkol sa paggalaw at ipapaliwanag ko sa iyo na iba talaga ang mundo kaysa sa iniisip ng karamihan. Mito Belgi 1. Ang paninigas ay dahil sa edad. Hindi, mali iyon. Ang paninigas ay nangyayari kapag nasanay ka dito, hindi dahil tumatanda ka. May mga matatandang tao na sobrang liksi pa rin at may mga 30 anyos na halos hindi na makagalaw ng maayos, may mga seryosong limitasyon na sila. Makikita mo rito na mahalaga kung paano mo ginugol ang buong buhay mo. Lahat ng galaw mo, 24 na oras araw-araw, ay bahagi ng iyong pagsasanay. At kapag hindi mo na ginagawa ang ilang particular na galaw, nasasanay na ang katawan mo doon. Ang mga kalamnan ay umiikli, nagkakaroon ng sobrang tensyon, ang mga fascia ay nagbubuhol-buhol, nagiging matigas, at lahat ng yan ang mga epekto. Kaya mo pang habang tumatanda ka, mas maging maliksi. Kaya mo pang baliktarin ang lahat ng yan, nakadepende yan sa mga ehersisyo mo, nakadepende yan sa training mo. Kaya ano nga ba ang dapat mong gawin ngayon? Halimbawa, siko. Tingnan mo, pwede mo siyang iunat at pwede mo siyang ibaluktot, at kung palagi mo siyang iniunat at palagi mo siyang ibinabaluktot, hindi siya magkakaroon ng limitasyon sa paggalaw. Kung dito mo lang palaging ginagalaw at di na nilalampasan, mangyayari talaga ang iniiwasan natin. Kaya sinasabi ng iba, dahil daw ito sa edad. Hindi, kasi hindi mo na ginagawa ang ilang galaw. Para gawing mas malinaw pa. Noon, baka nakaupo ka sa puno ng mansanas at gusto mong abutin ng bunga, kaya na-ensayo mo ang pagiging maliksi. Ngayon, ang mga mansanas ay nasa refrigerator, diretso kang pupunta, kukunin ang mansanas at wala ng galaw. Ganyan din sa katawan natin sa daming kilos. At bakit iniisip ng marami na habang tumatanda, lalo lang itong lumalala? Kasi, habang tumatagal na hindi mo na kinukuha ang mansanas mula sa puno, lalong nadadagdagan ang epekto ng pag-ikli. Mito bilang 2. Mas mabuti ang magpahinga kaysa gumalaw. Sa madaling salita, mas mabuti ang hindi gumalaw kaysa gumalaw. Yan ang ibig sabihin yan. Nakakainis talaga para sa akin kasi marami ang nakakaalam kung gaano kahalaga ang paggalaw. Kami mismo, sa loob ng 40 taon, paulit-ulit naming sinasabi na ang paggalaw ang dahilan kung bakit nananatiling maliksi ka at kung ano-ano pa. Pero kahit ganon, nasa isipan pa rin ng mga tao yan. May mga doktor at pisyoterapista pa rin na pinapayo sa pasyente na mas mainam magpahinga na lang. Na ang arthrosis, kapag meron ka na, ay parang gulong na habang ginagamit ay lalo lang nauubos. Kalokohan yan. Pasensya na at ginamit ko ang salitang yan. Malaking hindi pagkakaintindihan ito at hindi talaga nauunawaan kung sino tayo. Tayo ay mga biological na nabubuhay na sistema na nangangailangan ng mga stimulus, nangangailangan ng hamon at nangangailangan ng paggalaw. Kailangan natin ng mga bagay na nagdudulot ng pag-aangkop ng katawan para manatiling malakas, maliksi, walang sakit at iba pa. Kaya nga, ang pag-iingat. Oo, kapag may bali na, kapag nabali ang buto, dapat talagang mag-ingat muna. Siguro lagyan ng gips. Pero ngayon, binabawasan na rin yan dahil napagtanto na mas mabuti pa ring panatilihin ang kaunting paggalaw. Kaya ang labis na pag-iingat ay ginagamit lang ngayon sa matitinding kaso, hindi kapag may sakit lang. Kapag hindi ka komportable, iwasan mo itong gawin dahil lalo lang lalala ang sitwasyon. Mito bilang 3. Normal lang ang pananakit ng katawan kapag tumatanda. Medyo naiinis talaga ako kapag naririnig ko na sinasabihan ng doktor ang mga pasyente na lampas 70 ng edad. Ano bang iniisip mo? Gusto ninyong mawala ang sakit ninyo? Tumingin-tingin ka nga sa paligid mo. Kasama talaga yan. Nasa ganyang edad ka na kasi. Kailangan mong tanggapin yan. Naiinis talaga ako dyan kasi alam kong mali yan. Pakiusap, subukan mo ang test, gawin ang mga ehersisyo ko o alamin kung anong bagay sa'yo. Pero itong paniniwala na habang tumatanda tayo, mas nagiging normal ang sakit. Sa amin sa app, kabaliktaran ang ginawa ko. Inanunsyo ko ito sa buong komunidad. Patunayan natin, habang tumatanda tayo, mas kaya nating mabuhay ng walang sakit dahil sa karamihan ng kaso, posible ito sa kahit anong edad. Kailangan lang malaman kung paano. At yan mismo ang layunin ng buhay ko na matulungan ng sarili kapag may nararamdamang sakit gamit ang mga ehersisyo. O kaya naman, magpagamot sa pamamagitan ng aming therapy na gumagamit ng lahat ng mga paraang ito. Kaya huwag mo tanggapin na lang basta kung may nararamdaman kang sakit at tumatanda ka na. May magagawa ka pa dyan. Mito bilang 4. Ang ehersisyong pampalakas ay para lang sa mga mas bata. Diyos ko, sino bang nagsabi niyan? May mga Olympiad para sa lampas 80 taong gulang at para sa lampas 70 taong gulang. Nag-ehersisyo sila para lumakas, nabubuhat sila at hinahamon nila ang katawan nila. Kaya habang tumatanda tayo, mas kailangan nating mag-ehersisyong pampalakas. Dahil kailangan nating pigilan ang pagkawala ng mga kalamnan habang tumatanda. Kaya nga isinama ko ang weight training sa mga ehersisyo natin.
Gawin mo ang mga ehersisyong pampalakas namin. Gawin mo rin ito sa fitness center. Magbuhat ng pabigat o gumamit ng goma na pwedeng hilahin. Habang mas nagpapalakas ka, mas mabuti. At mas makakasiguro kang hindi ka mahihirapan pagtanda mo. Kaya pakiusap, gawin mo ito. Ang tanging malinaw, syempre, hindi mo dapat gawin na 50 taon kang walang ginawa tapos bigla sa unang training mo, sosobrahan mo agad. Kahit doon, wala namang masyadong mangyayari sa huli. Makakaramdam ka ng matinding reaksyon tulad ng pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Hindi naman ito kailangang mangyari, kaya gawin mo ito ng maayos at dahan-dahan. Gawin mo pa rin at mag-ersisyo para lumakas. Mas kailangan mo ng ersisyong pampalakas habang tumatanda. Isipin mo ang paglalakad mo at ang pagiging matatag mo habang tumatanda. Gusto mong manatiling nakatayo, ayaw mong matumba. Gusto mo ring ligtas na umakyat ng hagdan? Pataas o pababa, gusto mo pa ring maglakad sa bundok kaya palakasin ang binti mo. Tulad ng lahat ng iba pa. Ikalimang mito. Habang tumatanda ka, lalong sumasama ang balanse mo. Nakakabaliw, pakiusap. Depende rin yan sa pag-ensayo. Tulad ng lakas, tulad ng liksi. Kung hindi mo palaging pinapractice ang balanse, lalala talaga ang pakiramdam mo. Malinaw yan, kaya napakadali lang ito. Oo, kapag nakatayo ka sa parehong paa, ilipat mo ang bigat sa kanang paa. Iangat ang kaliwang paa gamit ang sakong para mailipat ang bigat sa kanan. Kung kailangan, humawak ka muna. Pagkatapos, tanggalin ang kaliwang paa sa sahig at subukang magbalance. Simple lang itong ehersisyo at pwedeng gawin sa kanang o kaliwang paa. Kahit minsan lang sa isang araw, nakakatulong ito para mapanatili ang balanse mo. Maglakad ka, tumayo ka sa isang paa, mag-ehersisyo ka, gawin mo ang mga bagay na kailangan ng balanse. Kung palagi kang nakaupo, hihina ang balanse mo. Kapag tumayo ka at naglakad, gaganda na ang balanse mo. Kapag sinamahan mo pa ng mga ganitong ehersisyo, lalo pa itong gaganda. Kaya, walang dahilan para sa pagtanda ay maging mahina ang balanse mo. Tandaan, mahalaga ang tamang balanse, gaya ng nabanggit, para hindi ka matumba at masalo ang sarili mo. Kapag napakan mo ang isang maluwag na bato o kung ano paman, o kapag hindi mo napansin ang gilid ng bangketa, kailangan mong masalo ang sarili mo. Ang lahat ng ito ay pagsasanay para mapanatiling balanse ka. Sa huli, tungkol ito sa paggalaw. Tungkol ito sa liksi. At dahil dyan, sa loob ng 40 taon, ay dinevelop ko ang mga ehersisyong ito na tumutok mismo sa mga bahagi ng katawan kung saan unang naiipit ang liksi dahil sa ating pamumuhay para maitama ito. Lahat ng yan, gaya ng sabi ko, ay kaya mong gawin kahit anong edad. Huwag kang maniwala na habang tumatanda, natural at normal lang humina. Sa marami, ganun nga ang nangyayari. Pero bakit nga ba ganun? Hindi dahil likas ito sa ating katawan, kundi dahil sa ating mga gawain at sa kakulangan ng tamang ehersisyo sa araw-araw. Kaya naman, gawin mo ang nararapat. Hindi mo kailangang gumugol ng maraming oras araw-araw. Ilang minuto lang ay sapat na. Milagay ko sa app ang kasabihang ito. Dito tayo sabay-sabay nagsasanay habang tumatanda para maging malaya sa sakit, mas maliksi at mas malakas. Kaya ang mga ehersisyo ay pundasyon para sa buong araw mo, pati na rin sa iyong esports. Kung gusto mo magbisikleta o magtennis, panatilihin mo malakas ang katawan sa pamamagitan ng ehersisyo dahil dito nabubuo ang pundasyon ng galaw at lakas mo. Ang mga koneksyong ito ay mahalaga sa lahat ng tumatanda at lahat ay tumatanda. Kaya kailangan itong malaman ng lahat para mula pa lang sa simula, mas maaga, mas mabuti, alam na nila kung ano ang pwede nilang gawin para sa mas maganda at mas maayos na buhay pagdating ng pagtanda. I-share ang video na ito sa mga kakilala mo. Magpapasalamat at matutuwa sila. Kung interesado ka, panoorin mo rin ang isa pang video na tiyak makakatulong sa'yo.